Nakakalungkot na balita mga kabayan. Isa na namang OFW ang namatay sa Kuwait. Pamilya sumisigaw ng hustisya dahil naniniwala sila na may foul play sa likod ng pagkamatay ng ating kabayan. Kaya mag-ingat po kayo sa mga kasamahan niyo sa trabaho dahil nakakamatay po ang inggit. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Napakahirap talaga sa isang OFW na may mga kasamahan sa trabaho na pangit ang pag-uugali. Kahit anong husay mong makisama at makitungo sa kanila, ay iba pa rin ang tingin sa iyo. Iisa na nga lang ang lahi pero hindi pa makuhang magkasundo dahil sa salitang inggit na posibleng humantong sa panganib, kamatayan, pagkakasala at kawalan ng respeto. Tulad nitong nangyari sa isa nating kabayan na kinilalang si Thais Garveda Tabangay, 55 years old, tubong Tarag, Pagudpud, Ilocos Norte, isang OFW kasambahay sa Kuwait, ang dumating noong February 25, 2024 na nakalagay na sa kabaong. Ayon sa ulat na inilabas, nagpakamatay daw si kabayan noong December 31, 2023. Nalaman lang ng pamilya nito lang January 10, 2024. Ngunit hindi naniniwala ang pamilya sa impormasyon na inilabas na nagbigti si kabayan. Dahil ayon sa mister, huli umano nitong nakausap ang misis noong December 29, 2023. December 30, 31 at hanggang bagong taon January 1, 2024 ay hindi na umano ito sumasagot sa mga tawag nila, kaya tinatawagan nila ang mga kasamahan nito sa trabaho. Ngunit nagtaka din sila dahil pati mga kasamahan nito ay ayaw sagutin ang tawag nila kahit nagre-ring naman ang kabilang linya. January 2, 2024, tumawag umano ang amo sa pamilya gamit ang cellphone ng kasamahan nito sa trabaho. May sinasabi daw ang amo pero wala silang maintindihan dahil Arabic daw ang salita nito. Matapos daw ang tawag ng amo, tinawagan nila ulit ang cellphone na pagmamay-ari ng isang Ilocana sa pagbabaka sakaling makausap nila ito at maitanong kung ano yung sinasabi ng kanilang amo at kung ano ang nangyari sa kanyang misis. Tawag umano sila ng tawag pero tila dinididma lang sila ng kabilang linya. Hindi umano sinasagot ang kanilang tawag, kaya wala umano silang nakuhang impormasyon kung ano ang nangyari sa kanyang misis. January 6, 2024, bigla umanong tumawag ang isa sa kasamahan ni Thais at sinasabing ang Philippine Embassy sa Kuwait at OWA sa Kuwait na lang daw ang bahala. Ni hindi nila sinabi sa pamilya na patay na si Thais. January 10, 2024, nakatanggap sila ng tawag mula sa OWA na sabing nagpakamatay si Thais at tutulungan sila na maiuwi ang bangkay sa Pilipinas. Nang lumo ang pamilya sa narinig, hindi sila kumbinsido sa balita na nagpakamatay ang kanilang kaanak. Hindi ako kontaksiko kasi misis ko pumunta ron magtrabaho, di magbiti. Kung magbiti dito na lang sana. Dahil ayon sa mister, noong umanong nag-uusap sila mag-asawa, nasabi daw nito na masama ang loob nito sa mga kasamahan sa trabaho na mga kapwa Pinay na parihong mga taga Ilocos, taga San Nicolas at taga Pagudpud. Kahit na pinapakisamahan niya ito ng maayos, pinapahiram ng charger at cellphone, kapag wala silang mga load ay mainit pa rin daw ang mga mata nito sa kanya. Dagdag pa ng mister, noong umanong huli silang mag-usap mag-asawa, nasabi umano ng misis nito na nakaalita nito ang isa nitong kasamahan na taga Ilocos San Nicolas dahil sa inangkin daw nito ang charger ng kanyang misis. Hanggang sa lumaki at kahit ano-ano na lang ang pinagsusumbong ng mga kasamahan nito sa kanilang amo. Matagal na po ang alitan ng asawa niyo sa mga kasamahan niya sa Kuwait? Matagal naman, mga kalahating taon na yun. Ayon pa sa mister, wala umanong problema sa amo ang kanyang misis. Wala daw itong narinig na reklamo sa loob ng 10 taong paninilbihan nito sa kanyang amo. Bukod tangi ang mga kasamahan lang nito na mga bago ang inireklamo nito. Dahil pinapakialaman ang mga gamit nito na walang paalam at pinagkakaisahan siya. Kaya daw nasabi ng mister na kung ganyan ang mga kasamahan mo, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Ani pa sa mister, nais na rin daw sanang mag-for good ng kanyang misis sa Pilipinas. Tatapusin na lang daw sana nito ang taong 2023. Pero hindi daw ito pinayagan ng amo nang magpaalam. Ayaw daw ng amo na umuwi si kabayan sa Pilipinas. Bagkus, tinaasan daw ng sahod si kabayan. Sabi ko sa kanya, kung gano'n ang kasamahan mo, bumuwi ka na lang ako. Ayaw naman yung amo ko, sabi ng gano'n.
Sabi yung amo niya, dagdagan ko ng sahod mo, sabi ng ganun. Ilang taon na po siya doon, sir? 10 taon na sa kanyang amo mo. So, parang in half, ma'am, parang iniisip nyo na merong foul play na nangyari po. Opo ma'am, parang ganun ma'am kasi nung tumatawag siya ma'am, problema na yung kasama niya. Posible kaya mga kabayan na tama ang duda ng pamilya na may kinalaman ang mga kasamahan sa pagkamatay ni kabayan? Posible kayang pinatay nila ito at pinalabas na lang nilang nagbigti? Dahil kung totoong wala silang kinalaman, bakit di sila kaagad nagsabi sa pamilya? Bakit pa iba-iba ang impormasyon na binibitawan nila? Tinatawagan sila pero dinididma lang nila ang tawag ng pamilya. Ano kaya ang kinakatakot nila? Bakit di sila nagsalita? Magkababayan naman sila at magkalugar pa. Yung sabihin nila yung katotohanan ma'am po, walang yung walang takipan po ma'am. Sabihin nila yung katotohanan kung anong nangyari. Kasi po ma'am, hindi pare-pareho yung sinasabi nila, yung natatanggap namin na balita sa kanila po ma'am. Yun lang po ma'am. Ayon sa komento ng ilang OFWs, mas mabuti pang mag-isa kaysa may mga kasamahang mga demonyo ang ugali. Di talaga nawawala yan dahil andun ang inggit kapag marami kayo. Meron feeling madam kung makaasta parang amo kaya mas mabuti pang mag-isa. Meron kasing mga Pinay na kaparihong katulong na nga ng AAP, grabe makautos. Tulad ng mga kasamahan ko dati, Pinay. Pinagkakaisahan nila ako, pag wala ang amo ko, ako ang panay uutusan. Sila nakaupo lang, kaya noong nagbakasyon ako, di na ako bumalik, baka mapatay pa ako ng mga kasamahan ko. Nag-apply ako ng bago. Mag-isa ako ngayon at peace of mind ang isipan ko dahil wala akong mga kasama. Aanhin mo naman yung mga kasama, marami nga kayo pero pangit ang mga pag-uugali. Kaya mas gustuhin ko ng mag-isa kaysa may mga kasamahan na mas masahol pa sa amo kung makautos. Di naman sila nagpapasahod. Ikaw kabayan, bilang isang OFW kasambahay, ano naman ang masasabi mo sa bidyong ito? Pakikomento ang iyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.